Sinasabi ng MC ng laro na ang dagger ang tema ng kompetisyon ngayon. May 3 oras daw sila para magawa ito, kung sino daw ang pinakamahusay na makakagawa siya daw ang mananalo sa laro na ito. Sinasabi ni Euphemina na kung siya daw ang mananalo dito, makukuha daw niya ang bagong title at stat, pero ang kinakabahala niya daw sa ngayon ay ang hirap ng quest, at ang item production ng laro ay unknown. Ibig sabihin nito ang kalaban niya daw ngayon ay hindi pa nabubunyag ang mga skills, malamang hindi ito mahalaga sa ngayon, hindi pa din magbabago ang plano, sa sandaling pumasok siya sa crafting phase, duplicate niya daw ang skill niya. Kung gagamitin raw nila ang parehong mga skill, ang maswerte na tao ay makakagawa ng item na mas mataas na rating, kahit isa daw ito sugal. Meron raw siyang 50-50 chance na manalo. Sa isip-isip ni Euphemina kung mapapanalo niya ba ito. Nagulat naman si Euphemina na nagsimula na pala ito magpanday. Natataranta at kinakabahan si Euphemina at sinasabi niya na huwag siyang kabahan at pareho lang ang mga skill na gagamitin nila. Kung sino daw ang mas magandang gagamitin na kagamitan siya daw ang mananalo. Ang gagamitin niyang hammer ay isang epic grade, kahit gaano daw kaganda ang isang item, kung wala akong tamang skill, useless ang bagay na ito, kaya naman raw kailangan niya daw hiramin ang mga skill nito. Ginamit niya ang skill observation, nga si Euphemina at nagtataka ito, at makikita mo dito na mula siya. Tinatanong ni Greed kung bakit daw siya tinitignan ng ganyan. May lumabas na notification na hindi mo masusuri ang kasanayan ng target. Ang level ng skill observation ay sobrang mababa, lumaki ang mata ni Euphemina sa mga nangyayari, at hindi ito makapaniwala. Imposible daw ito, level 7 raw ang kanyang observation skill, at nakapag-duplicate pa raw dati ng advanced blacksmith kahit level 5 lang skill ko noon. Ibig sabihin nito, Master Blacksmith siya. Sa isip-isip ni Euphemina na ang top rank ang blacksmith ay nasa intermediate lang. Hindi raw pwede ma-failed ang skill niya. Napapaisip naman si Euphemina na kung ang kalaban ba niya ay isang epic class. Hindi daw pwede mangyari ito, dahil si Agnes, Katz at siya lang daw ang epic class. Tapos ang user na yan, siya ba ay isang unique class? Kahit sino pa siya, tatapusin niya daw ito, hindi daw ito magbabago. Tinawag niya si Rabbit at sabi ni Rabbit kung ano raw ba ang nangyayari. Tinatanong ni Euphemina yung lalaki na may mentor, sasali ba siya sa laro na ito? Tinatanong ni Rabbit kung gusto ba niya na baguhin ang rules ng kompetisyon sa kaligitnaan ng laro. Sumagot si Euphemina na sinabi mo na kailangan nating manalo sa kompetisyong ito. Sumang-ayon naman si Rabbit at nagtataka naman si Greed kung may nangyayari daw ba. Pinapapunta ng MC si Kan sa stage at ito daw ang request ni Erina. Sinasabi niya na dapat sumali ang mentor sa kanyang disciple, sigawan ang mga nanonood 2 versus 1 daw ang labanan kamangha-mangha daw siya. Sa isip-isip ni Greed na mababa daw ang tingin niya sa kanya, nakarating na sa stage si Kan at sinasabi nito na magtulungan daw sila. Yun daw ang request niya. Nagpapasalamat daw siya sa kanya dahil binigyan niya ng pagkakataong makasama ka sa trabaho. Isang blacksmith na iginagalang niya, at binigyan niya ng pagkakataon na ipaglaban ang kanyang smithy. Sinasabi ni Greed na talunin natin siya. Nasusunod ang mga pinaplano ni Euphemina na gumagalaw na ang dalawa. Sinasabi ni Euphemina na siya daw ang pag-asa niya at pahiramin niya daw ito ng kanyang mga kahanga-hanga mga teknik. May lumabas na notification na matagumpay mong nasuri ang Advanced Blacksmith's Craftsmanship Level 2 skill. Matagumpay mong na-duplicate ang Advanced Blacksmith's Craftsmanship Level 2 skill. Maaari mo gamitin ang Advanced Blacksmith's Craftsmanship skill ng isang beses. Maganda daw ito. Nakuha niya daw ang skill nito. Basta magkatulad daw ang kanilang kakayahan, aasa na lang daw sila pareho sa swerte. Hindi daw ito magbabago kahit master ranker siya. Hindi pa daw tapos ang laro na ito. Sinisigaw nila ang pangalang ni Erina, sa isip-isip ni Euphemina na minartilyo pa nila ang outline ng blade. Ang tanga daw nila, tapos niya na daw ang pagpanday ng blade. Basta nasa panig niya daw si Lady Luck, panalo daw siya sa laro na ito. May lumabas na notification na ang The Legendary Blacksmith's Patience skill ay na-activate. Tumaas ng 200% ang iyong health, defense at dexterity sa loob ng 1 oras. Sa isip-isip ni Greed na maayos na daw ito, ang concentration ni Master Kan ay hindi rin daw matatawaran. Ang bakal at ang apoy ay perpekto niyang nararamdaman ang bawat swing. Perpekto daw ang lahat. May lumabas na notification na ang The Legendary Blacksmith's Breath na activate na ang skill, tumaas na ang stats ng item. Ito na daw ang pagkakataon na maging isa ang bakal at apoy.
Napatingin naman sila Rabbit at Valmont sa ginagawa ni Greed. Sinasabi ni Khan na hindi siya makapaniwala na pinarangalan siya na maging bahagi ng paglikha ng masterpiece na ito. Sinasabi ni Greed na hindi pa ito tapos, meron pa daw silang naiwan. Ito daw ang Minotaur horn na gagamitin nila para sa hawakan. Ang halaga daw nito ay 10 golds, para daw malaman niya. Napatingin si Greed sa kabila, kumpleto na daw ang dagger ng kalahok na si Erina. Ang anyo nito ay kasing ganda daw ng creator, isang kahanga-hanga daw na masterpiece ay nagawa ng walang 3 oras, batid ni Greed na hindi man niya aminin. Pero ito ay talagang kapansin-pansin. Hindi talaga mayabang ang bata na yan. Talaga meron siya pagmamalaki. Sinasabi ng MC na ngayon, ipakikita natin ang mga katangian nito. Dagger of Bewitchment, rating epic. Durability, 60-60 attack power, 122 hanggang 127 attack speed, dagdag 8%, sinasabi ng mga abnoy pati daw ang mga katangihan daw ng dagger ay kamangha-mangha. Malinaw na ang resulta, si Erina ang panalo sa laro na ito, isang dagger na ginawa gamit ang mga duplicate na kasanayan at superior aesthetics ng isang mahusay na blacksmith. Ang kanyang natural na ganda ay minsan maaaring magnakaw ng puso ng kalaban. May tiyak na may probabilidad na makulam ang kalaban. Kapag ginamit ang attack, mabilis na bumaba ang durability, restrictions ng user, level 100+. Agility 200+, intelligence 30+. Intermediate dagger mastery, sa isip-isip ni Greed na huwag daw ito magpapaistorbo at mag-concentrate sa kanyang dagger at ang kanyang dagger daw ay mas maganda. Batid ni Valmont na hindi kapanipaniwala ang isang dagger na nakakakulam ng mga tao. Sumagot si Rabbit na talagang kapansin-pansin daw ito. Sinasabi ni Khan na kamangha-mangha daw siya. Maaari niya daw siya talunin sa ganyang edad niya, pero walang problema sa iyo Greed. Sinasabi ni Greed na syempre, kakatapos lang daw niya mag-craft ng mine, nag-aalala daw siya baka ma-heart attack ang audience pagkatapos na makita ito, biglang bumukas ang gate at pumasok ang mga guard. Nabigla naman si Greed, sinasabi ng guard na kasalanan niya daw. Nakatanggap daw sila ng impormasyon na kasama ka sa teroristang na si Horowi, hulihin daw siya. Dahil umabot ka sa video na ito, pwede po ba mag-like and subscribe at mag-iwan po kayo ng comment sa baba? Maraming salamat bossing, balik na po tayo sa recap. Nagulat ang mga abnoy at sinasabi ni Khan na nahuli daw si Horowi. Sinasabi ni Valmont na kawawa naman sila. Batid ni Khan na plano pala ito ni Valmont, lahat ng ginagawa niya ay kaduwagan. Kumilos siya dahil alam niya na matatalo siya. Galit na sinasabi ni Greed na anong ibig sabihin daw nito bakit sinasabi kasama niya si Horowi. Bakit daw siya kasama sa bastos na yan, bitawan daw nila siya. Sa isip-isip ni Rabbit na 20 taon na daw siya bilang merchant at nahawakan niya na daw ang maraming magagandang produkto. Pero hindi mapapantayan ng gawa ni Erina ang napakagandang item na ito. Natalo daw sila. Sinasabi ni Valmont na muntik na daw silang mahuli at napakaganda ng item na yan. Sumagot naman si Rabbit na napansin mo rin ba? Kaya pala nag-utos ka sa mga guard na hulihin siya. Sinasabi ni Valmont na ang dagger daw ni Erina ay sapat na para mabaliwala ng crowd ang mga pangyayari. Akala mo ba madali kong isusuko ang smithy? Kumpiskahin ang dagger, at siguraduhin na ang mga detalye nito ay hindi malalaman. Sumang-ayon naman si Rabbit, sa isip-isip ni Rabbit na sa kakayahan niya, baka totoong maging pinakamagaling siya sa kontinente. Biglang tumingin si Erina sa dagger at sinasabi nito na, ano daw ito, kung natapos siya baka natalo daw siya dito, pero mukhang ang crowd ay nakakasiguro sa akin na siya daw ang nagtagumpay sa huli. Naniniwala daw siya na panahon na para matanggap niya raw ang kanyang reward, since na natulungan niya raw sila at nakamit ang kanilang goal. Sumang-ayon naman si Rabbit sa sinabi ni Euphemina, may lumabas na notification na natapos mo ang iyong quest at makukuha mo ang mga gold at title, mukhang maganda ang ibang bagay, pero hindi ganyan ang ganda nito. Totally random, ganun pa din, mas mabuti na daw ito kesa ma-failed, sinasabi ni Euphemina na yung lalaki. Bakit hinayaang ng ganito? Sumagot naman si Rabbit na kailangan lang na ilabas ang mga bagay, sa isip-isip ni Euphemina na pinakamasama ang personality niya, pero curious pa rin daw siya sa identity niya. Batid ni Rabbit na siguro hindi niya akalain na matatalo siya sa taong hindi naman blacksmith. May bastos ang mga galaw niya, pero parang Khan. Mayroon ka ba na tulad ng duplicating skill, sa isip-isip ni Euphemina na alam niya? Bastard NPC, batid ni Rabbit na ang kumpanya ng Mero ay sikim at malapit ng mahuli at nakikita niya ito na nakatayo na sa harap ng Earl's Time at may maraming akusasyon laban dito, kaya nagpaplano na daw siyang umalis sa kumpanya na ito.
at si Con Smithy ang magbibigay ng opportunity na yan. Iyan daw ang na-realize niya pagkatapos makita niya ang kakayahan ni Greed, sa kanyang social network at mga kasanayan sa negosyo. Makakagawa na kami ng maliit o medium-sized na negosyo sa mga item na ginagawa ni Greed. Nagtataka at sinasabi ni Euphemina na kahit ang number 1 merchant ranker Vega, ay may maliit lang na negosyo. To think siya ay isang tao na maaaring higit pa dyan, sinasabi ni Rabbit na nais niya raw gumawa ng proposal. Tulungan niya raw siya iligtas si Greed. Nagulat si Euphemina na isa itong quest. May lumabas na notification na tulungan si Rabbit's job seek ang Plan Ranked S quest. Tulungan si Rabbit rescue Greed at sanhi ang pagbaba ng Mero Company at Panginoon ng Winston. Quest clear conditions, rescue Greed, the fall of the Mero Company at Winston's Lord. Quest clear reward, 5,000 gold, affinity with Rabbit at ang mga residente ng Winston ay tataas sa max. Quest failure, -2 levels, kamatayan ng Rabbit, lahat ng quests na kasama sa Rabbit ay permanente na masisira. Gusto mo bang tanggapin ang quest? Sa isip-isip ni Euphemina na ang lalaki na Greed na yan ay nakatanggap daw siya ng S-ranked quest matapos makipag-affiliate sa kanya. Gagawin niya daw ito. Sa loob ng Smithies may nagsasalita at sinasabi na lahat daw ba ay nakakuha na. Kailangan nating mag-move ngayon. Nakuha na nila si Horowi. Nagpapasalamat naman si Khan sa kanilang lahat. Hindi lang tayo pwedeng umupo habang si Horowi at Greed ay nakikipaglaban para sa atin. Protektahan natin ang ating sariling kinabukasan, hanapin natin ang ating kalayaan sa ating sariling kamay. Biglang tinamaan ng araw ang kalbo, sinasabi ni Valmont na isang revolution. Alam niya na daw na mangyayari ito, sinasabi ni Khan na bastos raw ito. Minamanipula mo ang kompetisyon at nagplanong kunin ang bayan bilang sarili mo. Hindi raw ba ito, takot sa galit ng mga tao, sinasabi ni Valmont na Sir Philipson, ano sa tingin mo? Hindi ba ang mga marahas na taong ito ay lubos na nakakatakot para sa Panginoon? Ibigay daw ang blacksmith at tahimik na sumama sa kanila, gusto niya raw itong matapos ng mabilis at makapagpahinga na siya. Sinasabi ni Khan na isa daw itong talagang Valmont na karakter sa ML Pangit, pinag-utos na ni Valmont na arestuhin na ang tumatayong leader nila sa rebellion na ito na si Khan. Sa isang kulungan may nagsalita kung nasaan daw siya, tinatanong nito kung ilang araw na ang lumipas, sino daw ang makakapagligtas sa kanya. Hindi daw matatag ang pag-iisip ni Horowi. Hindi namin garantisado ang kalusugan ni Arian Butter kung ito ay magpatuloy. Delikado kung hindi natin ipipilit siya na mag-log out. Pero 48 na oras ang nakakalipas, pumasok siya sa isang estado kung saan gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pagsusumikap. Mongolian Branch Manager Park Yun-hyuk, sinasabi ng lalaki na masyadong delikado. Kahit si Greed na magliligtas dapat sa kanya ay nabihag na. Sumagot naman ang isang lalaki na maglalagay ka ba talaga ng pananampalataya sa low-leveled player na tulad niya, ang success rate ng quest na ito ay hindi rin aabot sa 9%. Sinasabi ng manager na hindi ba sila magiging malapit sa isa't isa ngayong nabihag na siya, may posibilidad pa, sa isip-isip ni manager na alam niya daw na nasa desperadong sitwasyon sila. Pero naniniwala pa din ito na may mangyayari, si Greed ay maaaring isang greedy at vulgar na manlalaro, pero may true spirit siya. May magagawa siya, Shin Young-woo. Pupusta ako ng 2 oras pa, punta sa Winston Castle Underground Dungeon. Sinasabi ni Greed na dalhin niya daw sa kanyang ang taong nagsabi sa kanya na kasabwat niya si Horowi. Sinasabi ng guard na bastos daw ito. Kung hindi niya masagot ang tanong nila, ipapapatay na lang daw nila siya. Sumagot naman si Greed na ano daw ngayon kung patayin na lang daw siya ngayon. Pinagmumura naman ni Greed ang mga guard at sinasabi na patayin na lang nila ito. Galit naman sumagot ang guard, ano daw ba ang mga pinagsasabi niya, bastard? Sa isip-isip ni Greed na gagaliting daw niya ang mga guard, para patayin siya. Ito na lang daw ang paraan para makaligtas siya dito. Habang nahuli daw siya, ang Smithy ay lilipat na sa Mero Company at si Khan ay ipapapatay din nila. Pero kung mapatay ako ng temperamental na guy na ito, tapos magbabalik na lang daw siya at makakabalik din daw siya kay Khan. Kailangan niya daw na bilisan, sinasabi ng isang guard na kumalma ka, Leo, alam mong may immortal na katawan siya, kung ilalagay daw muna nila ito sa kulungan. Sa isip-isip ni Greed na nasa panganib si Khan, at hindi lang yan, pero hindi din daw siya makakapaglaro kung hindi siya makakatakas, sasabihin niya daw lahat, kaya tanggalin niya daw ang gag na ito. Sa isip-isip ni Greed na humihingi nito ng paumanhin kay Khan, dahil hindi niya ito maliligtas.